Hello mga grade 9! Hello po sa lahat ng nanonood na aking YouTube channel. Narito po ang isa na naman pong talakayan tungkol sa ponemang suprasegmental. Sana'y makinig po tayong lahat para po sa kalamang ito dahil importante po ito sa pakikipagkomunikasyon ang paggamit po ng mga ponemang suprasegmental. Ako po ulit, si Ginoong Elwin Caguiva Mantua, ang inyong guro sa asignaturang Filipino. Ang ponema suprasegmental, may mga ponema na nagtataglay po ng likas na katangiang tinatawag na prosodic o suprasegmental. Tinatawag itong mga ponemang suprasegmental tulad ng tono o intonasyon, haba at diin, at hinto o antala. Meron po tayong tatlo na ponemang suprasegmental na importanteng malaman natin para sa pakikipagkomunikasyon. Ulitin natin, ito po ay ang tono o intonasyon, haba at diin, at hinto o antala. Una, natatalakayin natin ay ano nga ba ang tono o intonasyon na ponemang suprasegmental? Ang tono o intonasyon ay ang taas at pagbaba ng boses na inuukol sa pantig ng isang salita o pangungusap upang higit na maging malinaw ang pakikipag-usap. Bawat tao ay may kanya-kanyang paraan ng pagbigkas, ngunit may kinakailangan ding norm sa pagsasalita upang higit na maiparating ang mensahe. Ito po ay galing kay Gonzales sa taong 1992. So kapag sinabi natin, kapag tayo po ay naghahatid at bumibigkas ng mga salita, kailangan meron tayong paraan upang maipahayag natin ito ng maayos sa ating kinakausap. At importante doon ay maintindihan tayo ng ating kinakausap. Kung maliwanag ba ang kanyang ibinibigay na mensahe. Ang tono o intonasyon ay umuukol ito sa taas at pagbaba ng boses o yung tinatawag natin sa Ingles na intonation. Ang haba at diin naman po ay tumutukoy sa haba, no? O haba ng bigkas na inuukol ng nagsasalita sa patinig ng pantig ng salita. Tumutukoy naman ang diin sa malakas na bigkas sa pantig ng mga salita. Ang halimbawa po nito ay halimbawang salita, halimbawa ay basa, no, or wet sa Ingles. Pwedeng sabihin natin na isa namang halimbawa ay basa, pagbabasa o read, no, to read sa Ingles. So haba po, no, at nasaan ang diin ng salita. Importante po siya. Ang sunod naman po ay tinatawag nating antala o hinto. Ito ay saglit na pagtigil sa ating pagsasalita upang higit na maging malinaw ang mensaheng nais ipahiwatig o ipabatid ng kausap. Dito po ay makikita natin na sa puntong ito, ang hinto o antala ay ginagamitan po ng simbolong nasa inyong screen, no? O yung tinatawag natin na sharp symbol. Subalit sa pagsulat po, ang mga bantas na kumakatawan dito ay maaring kuwit, tutuldok o tuldok-kuwit at iba pa. Maraming salamat sa inyong pakikinig na sana'y meron kayo natutunan tungkol sa ponemang suprasegmental. Ito po ulit si Ginoong Elwin Caguiva Mantua, ang inyong guro sa Filipino.